Booking na booking ngayon ang kahihiyan ni Mike Defensor, Atty. Baligod at ng 18 Marines dahil sa sinasabing katangahan na kanilang pinapairal. Dahil kung matatandaan natin, ang claim ng mga to ay nagbigay sila ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. At ipinagpipilitan nila na sila ay nagsasabi ng totoo. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Itong si Atty. Baligod, kung magsalita, akala mo ay matino. Kung umasta, akala mo ay may kredibilidad. Pero kahapon, lahat yan ay binasag ni Ombudsman Boying Rimulya. Dahil sa kanyang pagkakaalam at kanyang nalaman na meron pala ipinakita ang mga 18 Marites na to na larawan na nag-uugnay kay Lord Alan Velasco, na dating Speaker of the House nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil meron pala na letratong pinakita nila na nagbigay sila ng mali-malitang pera, panahon pala ni Lord Alan Velasco at ni dating Pangulong Duterte. Nangangahulugan lamang yan na matagal na pala gawain ng mga to ang maghatid ng mali-malitang pera sa mga politiko. At ito ay ang totoo na panahon pa ni Duterte nangyayari ang ganito. Dahil yan sa isang letrato na pinakita nila na sa panahon daw ni Lord Alan Velasco nangyari. At yan mismo ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. I just received an intelligence report and it seems to be very reliable. So ituloy nyo. So ituloy nyo. Sige. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. At dahil sa sinabing yan ni Ombudsman Boying Rimulya, kaya etong 18 Marites na to pinagtatawanan talaga ngayon ng tao. Etong si Atty. Baligod kinukutya ng taong bayan, at si Mike Defensor talagang binabas ng matindi sa social media dahil sinasabing kanyang katangahan. Dahil yung mga ebidensya pala nila sablay naman pala. Hindi naman pala talaga tatayo ang ebidensya nila sa hukuman. Kaya etong mga 18 Marines na to binabanatan talaga ng todo ngayon ng kahihiyan. Sa katunayan, ayaw daw nila magpa-interrogate sa NBI isa-isa kasi nga mabubuking ang kanilang script. Mabubuking na talagang gawa-gawa lamang nila ang kanilang mga akusasyon. Kasi nga kung isa-isa sila siguradong sigurado daw na may magkakamali at magkakamali sa mga script na sasabihin nila. Hindi tulad kapag abogado lang nila magsasalita talagang tugmang-tugma sa script na ginawa nila. Kaya yan daw talaga marahil ang dahilan kaya ayaw magpa-interrogate isa-isa ng mga 18 Marines na to, dahil siguradong sigurado ang kwento nila ay magkakanda-buko-buko. Government issued identification cards, etc. And then sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya mga kababayan, ating tatandaan na kapag ang balita ay galing sa kampo ng mga DDS, automatic fake news ka agad yan. Automatic kalokohan agad yan. At automatic wag dapat paniniwalaan. Dahil ang mga yan ay walang ibang ginawa kung hindi pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos para hindi makulong ang kanilang mga amo. So kayo mga kapalerista, anong sa tingin nyo? Pahiyang-pahiya ba ang 18 Marines na to? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating pag-usapan. Salamat.